So isang matinding karma nga po ang nangyari mga idol sa unang sabak ng anak ng legendary boxer Fernando Vargas na si Amado Vargas. Sa Bernacle kalaban ang maangas na si Springer. Una pa lang kasi mga boss, matindi na talagang asaran ng dalawang fighter kung saan nauna napikon dito mga idol ang kalaban ni Vargas. Nanggigil ito sa bakbakan mga boss at binalibag nito si Amado Vargas. At nang natumba ang boxer, isinipa niya ito sa katawan. Napalabas talaga si Vargas sa ring pero imbis magalit mga idol, sumayaw-sayaw pa itong si Vargas sa labas ng ring. Todo pangasar pa rin ito sa kalaban. At ang sumunod na eksena mga boss, gubanti itong si Vargas sa kalaban. Isang molotong na 1-2 combination ang pinakawalan nito sa kalaban. Talagang sapul ito mga boss. Diretso tulog ito sa canvas at hindi na nakabangon. Kaya isang tunay na karma ang ginawa ng kalaban ni Vargas. Binitawan kasi nito ang kanyang paa sa bakbakan. Yan tuloy tulog ang inabot ito sa kamay ng tunay na boxer. He's Senior saying, listen, oh, So matapos nga po opisyally ma-announce ang laban ni Kyonosuke Kameda kalaban si Sebastian Hernandez. Nagaganapin sa September 23 sa Japan kung saan mga idol, marami kaagad ang lumabas na rumors sa Facebook ng ating pambato daw na si Cuadro Alas Casimero ay posibleng dumayo daw sa bansang Japan para manood ng laban ni Kameda at Hernandez. At ito din ang sinabi dati mga boss ng isa sa mga kasamahan ng Casimero Brothers na si Kuyang Joseph na dadayo daw si Casimero para panoorin ang laban ng kanyang potensyal na mga kalaban sa next fight. At malamang ito na yun mga boss, ang bakbakan ni Kameda at Hernandez. Kapag nangyari to mga idol, matik talaga naakyat sa ring si Casimero para hamunin kung sino ang mananalo sa laban, kagaya sa ginawa nito kay Luis Neris sa Kyrgyzstan. At para sa ating mga idol, mas prefer talaga natin na si Hernandez sa makakalaban ni Casimero. Matagal na kasi natin gusto malaman mga boss kung saan ba talaga banda ang tibay ni Casimero kalaban ng battle-tested na si Hernandez, ang fighter na nagpahirap kay Junto Nakatani at muntik niya na ito ma-upset sa bakbakan. Kaya abangan natin to mga boss. Samantala kung sa naging laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kontra dati sa WBC welterweight champion na si Mario Barrios, marami po ng mga boxing experts ang may tiwala kay Boss Manny na kaya pa talaga manalo nito sa bakbakan kalaban si Barrios sa edad na 47 anyos at halos 5 years ito nawala sa action sa ibabaw ng boxing ring. Tiwala ang mga boxing experts sa kakayahan ni Pacman kalaban ng batang kampiyon kung saan muntikan na rin manalo si Pacman dito. Bagamat salungat naman ito mga boss sa mga prediction ng mga boxing experts para sa laban ni Errol Spence Jr. kalaban si Temsu. Halos lahat sa kanila walang tiwala na manalo si Spence sa laban kay Temsu na kung tutusin mga boss, mahigit 3 years lamang nawala si Spence sa aksyon at di masamak na mas bata pa talaga si Spence kumpara kay Manny Pacquiao ng halos isang dekada. Parang sinabi na rin ng mga boxing experts mga boss na wala silang tiwala sa galing ni Spence kumpara sa husay ni Pacman sa bakbakan na malapit na mag 50 anyos.